Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. May madadagdag pang kandidata dito sa Miss Grand Philippines. Pasabog ni Mr. Arnold. Abangan kung sino sila. Kung ano to at sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng mamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Grand Philippines tayo ngayon. So, kahapon nga, naganap ang parada ni CJ Opiasa dito sa Miss Grand Philippines kung saan pumunta pa si Mr. Nawat para sa suporta at talagang maramdaman ng Pilipinas ang pagmamahal ni Mr. Nawat ngayon dito sa ating mga Pilipino na alam mo yon dahil nga nasa atin ang corona ng Miss Grand. So, sa madaling salita, hindi tayo ang nagbalik loob doon kay Mr. Nawat eh. Si Mr. Nawat ang nagbalik loob sa Pilipinas, di ba? Kasi di ba dati sinusuportahan talaga ng mga Pilipino ang Miss Grand and then ayun nga, noong 2020 yung lumaban si Samantha Bernardo, marami talagang sumamaan loob. Lalo na nung nakaraan ding 2023, hindi ako nagkakamali, si Nikki Dimora, doon talaga marami na talagang nag-aklas eh. Marami nang nagalit. Pero, ayan, nahilom naman yan lahat ni CJ nung nakaraan taon. Nung nag-first runner-up ulit si CJ sa Miss Grand. Si CJ na talaga yung masasabi kong napakaswerteng kandidata na pinadala natin sa Miss Grand. Kasi hindi lang siya basta-basta runners-up, kundi naging title holder pa, di ba? So, siya ang nakasuot ng unang-unang golden crown sa ulo ng isang kandidata from the Philippines. So, yun ang bongga. So, yes, hindi pa naman talaga tayo nananalo sa entablado as a Miss Grand Philippines, pero yung nasuot talaga sa ulo ay si CJ ang nakauna nun sa lahat. Kaya naman kanina ay pinarada si CJ sa MOA Arena kung saan marami din naman talagang dumalo at pinagkaguluhan. Sabi ko nga sayang, sana ang ginawa ng Pilipinas yung sobrang pasabog talaga na parada. Yung talagang mamamangha si Mr. Nawat na alam mo yon na parang grabe palang mag-support talaga ang Filipino people. Yung mga tipong ganun yung masasabi niya, di ba? Kasi syempre, iba. So, hindi nila na-achieve yung mga level ng mga Miss Universe, Miss World, yung mga ganun pag pinaparada sa Makati Am, di ba? Ang bongga. By the way, so, happy pa rin naman ako kay CJ. So, yon. So, after nung parada, hindi ko alam kung nauna ba ang parada or yung conference. So, nauna yata yung conference. Sa conference nila, sinabi ni Mr. Nawat na willing pa rin siyang ibigay ang back-to-back para sa Pilipinas. So, ang tanong nun lahat, pinaasa lang ba tayo ni Mr. Nawat? Pero kinlaro to ni Mr. Nawat. Yes, kayang mag-back-to-back ng Philippines for the Miss Grand International basta magbigay lang ng magaling na kandidata. So, ang iniisip ng lahat ay nako, dapat ibigay natin si Michelle D, ibigay natin si Gasini Ganados, or ibigay natin si Celeste Cortesi, di ba? Kasi syempre sila yung mga tipong kayang mag-back-to-back. Pero, walang kasiguraduhan yan, guys. Kasi ang sinasabi lang naman ni Mr. Nawat, kinlaro niya kanina sa kanyang interview, basta magaling, kaya niyang talunin ang lahat ng magiging kandidata sa Miss Grand International. So, sa madaling salita, walang klaro, di ba? Sa pangako na ibibigay yung back-to-back. Basta magaling, kayang kabugin ang lahat ng kandidata na nagkukumpit sa Miss Grand International. So, yun ang dapat nating ibigay. And then, ito naman si Mr. Arnold, sinabi, ay nako, basta maghintay lang kayo. Meron tayong, dyan na pang back-to-back.
Pero ako sa totoo lang guys, hindi ako umaasa. Kasi alam ko na wala naman talagang ibibigay si Mr. Arnold na kasing tindi ng katulad ng sinasabi ni Mr. Nawat. Eh kung si CJ Opiasa nga, siya na yung pinakamatinding pinadala natin, hindi niya nagiba yung lahat ng mga kandidata dun sa Miss Grand di ba? May nakatapat at may nakatapat pa rin siya at hindi niya nasungkit ang corona, naging first runner-up lang. Ginawa na rin yan ni Samantha Bernardo at saka Nicole Cordobes. Sa madaling salita, hindi talaga basta-basta ganon madaling gibain ang mga nagiging kandidata dito sa Miss Grand. Kumbaga, talagang dadaan talaga sa butas ng karayom. And ayun yung tingin ko na kailangan talagang paghandaan ng Pilipinas, yung mga paano tayo susungkit sa corona ng Miss Grand uli. Feeling ko hindi madali ang back-to-back at hindi sila magba-back-to-back. Kahit sabihin mo pa pinangako. Pero siguro, back to the first runner-up, kaya natin yon. Yung alam mo yon, tapos madidethrone yung Reyna. And then, ayun. So, parang feeling ko, madali sa atin maka-top 5 sa Miss Grand. Sa totoo lang, kaya natin yan. Kahit pa sabihin mo sa mga lumalaban ngayon dito sa atin, kayang-kaya yan sa totoo lang. Kahit sabihin mo pang walang Michelle D, walang Gasini Ganados, walang kayang mag-top 5 kung sino man ang mananalo dyan. So, naniniwala ako, lalo na kung ang ipapanalo mo dyan ay si Michelle Arceo. Kasi si Michelle Arceo, talagang kaya niya talagang maka-top 5 sa mga nilalabanan niyang pageant. Ewan ko na lang kung ano ang tingin ninyo. Pero, guys, kung pagbabasihan mo, dinala yan sa Reyna Hispano-Americana, yung mga Latinas doon ang nakalaban niya, naka-top 5 pa rin siya at second runner-up siya. Doon sa Miss Environment, ang gagaling ng mga nakalaban niya, naka-top 5 pa rin ang Michelle Arceo. So parang feeling ko, pag siyang pinadala mo doon, kaya niyang maka-top 5. Hindi back-to-back, pero top 5, back to the top 5, kaya niya. Malay mo, mag-first runner-up uli siya, di ba? So, yon. So, isa yan sa mga nakikita ko. Kasi, syempre, meron na siyang resibo eh. May nagawa na siya. Kaya, mas kumpiyansa ako sa kanya. And then, pagdating naman dito sa mga Reyna na pinag-uusapan, na eto daw si Gasini, eto daw si Michelle D, o kaya si Celeste Cortesi, ay possible lang isa sa kanila ay sumali sa Miss Grand. Ako naman, malinaw sa akin na wala isa sa kanila ang magjo-join sa Miss Grand ngayong taon na to. Bakit? Kasi hindi sila basta-basta kandidata na bigla na lang sasali dahil gusto nila or gusto ng tao, yung ganon. Siguro nandoon na kung sasali uli sila sa pageant, siguro paghahandaan nila yun ng bonggang-bongga para sure na panalo at hindi yan madali na, alam mo yun, makakapag-desisyon sila ng ganun-ganun lang. Dahil iba na yung mga level talaga ng beauty nila, di ba? So, Celeste Cortesi, pwedeng pang Miss Grand? I think yes, pwede. Pero parang pili ko, hindi pa rin winner. Either Michelle D, yes, parang talagang pwedeng-pwede, pero doon ako 50, yes, panalo, 50 na hindi. Yung ganon. Pero, kaya nito mag-top 5, kaya mag-first runner-up. Like, Miss Celeste Cortesi as well. Yung mga tipong ganon. Pagdating naman kay Gasini Ganados, alam nyo, interesting to si Gasini Ganados kasi talaga yung beauty talaga ni Gasini plus yung eksena, kaya lang ang communication skills kasi ni Gasini hindi ganun kabongga eh. Para lang din to si Celeste Cortesi na alam mo yun na hindi engagement kung paano talaktakan pagdating sa home skills. So, mas nakikita ko pa rin ang laki ng chance talaga ni Michelle D. Yung mga tipong ganon. Kasi kay Michelle D, may pag-asa talaga. By the way, so looking forward tayo kung kailan sila makakaisip sumali sa pageant ng Miss Grand, but parang feeling ko talaga suntok sa buwan. Yung gano'n, yung parang hindi ko sila nakikita na magiging kandidata dyan. Pero pag once na naisipan nila, ay syempre, so yun, diwang tayo. So may mga madadagdag na kandidata, totoo yun. May mga madadagdag na kandidata, ito naman ay nakumpirma ni CJ Opiasa sa kanyang interview dito sa press con nila. Ang sinabi ni CJ, mayroon pang darating na 6 na kandidata. Take note ha, 6
from another province or different province na kandidata. Ayun yung partner nila sa kumbaga parang accredited partner nila. Kaya sabi ko, ay bongga yan, di ba? So yun, kaya huwag kayong mag-alala guys, kasi for sure, isa sa kanila pwedeng maging Miss Grand, and then naniniwala ako na kaya nila yan. And just trust them. Yung mga candidates, magtiwala lang tayo sa kanila, and then let's see kung sino nga ba ang madadagdag at kung sino nga ba ang papalo. Ngayon, doon naman sa tatlong pinag-uusapan na sasali kaya sila o sasali kaya ang isa sa kanila kay Celeste Gasini at saka kay Michelle D. Malay natin, di ba? Hindi din naman natin alam kung ano talaga yung mga pinaplano nila. Pero once na sumali ang isa sa kanila, di bongga yan. But looking forward pa rin naman ako na kung ano ang mga mangyayari pa dito sa Miss Grand Philippines. Bakit ganon paputol-putol sila? Parang unfair doon sa mga nauna na, kasi parang a month ago, yung parang tipong 24 sila nag May 24, tapos May 20 darating yung mga 6 pa na madadagdag. Parang sabi ko, ano ba naman tong mga to? Bakit ganito delay, di ba? Sana yan, pag nagpa-final screening na sila, sana sabay-sabay. Hindi po pwede yung, ay hindi nakarating si ganito, hindi nakarating si ganyan. Kasi sa totoo lang, yung mga naunang kandidata, nag-presentation na sila. Kumbaga parang nag-present sila sa media. And then, ito naman mga madadagdag ay walang presentation na magaganap sa media. Charot. Anyway, so, tingnan na lang natin. Nakakaloka talaga. Kasi, parang tayo, kasi nakafocus kasi tayo dun sa, parang, doon tayo dapat sa back-to-back. Medyo mahirap yan, guys. Huwag tayo masyadong ng back-to-back, umasa. Siguro doon tayo sa kung ano yung ibibigay sa magiging bago nating Miss Grand at kung ano yung ibibigay niyang laban sa kompetisyon. So, yun yung abangan natin. And good luck sa mga girls na lumalaban dito sa Miss Grand. And then, tignan natin kung ano ang mararating ng mga to pagdating sa Coronation Night. So, medyo nakaka-excite kasi malapit na, but looking forward tayo kung ano nga ba ang maipapakita ng Miss Grand Philippines ngayong taon na to. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yon. So, syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.